Magandang araw mga kaibigan. Kahapon po ay nag-resume na ang session ng House of Representatives. At ito ang ating Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez, sa kanyang speech, patalikod o patraidor na binirahan niya, binatikos o whatever, sinira ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pati si BP Inday Sara. Patalikod hindi. Okay, basahin ko muna ito yung article sa Philippine Star. House Islams Duterte. Binira. Okay, so ito yung kanyang short speech lang. Sabi niya, I will stand and fight against anyone who scares us into following what they want. All of us will stand for the welfare of the country. We will also not allow anyone to stop us from accomplishing our mandate for our countrymen. Nothing personal, just business. So dito tayo mamaya focus sa nothing personal, just business. So dito yung kanyang speech may pinapatamaan kasi lalabanan ko ang sino man na sumisira sa integridad ng House of Representatives. Ganun sinasabi niya. Hindi naman niya pinangalan. Tapos sinasabi niya na ang ginagawa nila sa House of Representatives para welfare of the country. Nothing personal, just business. So, kagalang-galang na Speaker of the House. Ito ang mga tanong. Kung talagang you are working for the welfare of the country, okay? Iniisip nyo ang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Bakit hindi kayo magpaliwanag yung $2 million na donation nyo sa Harvard? Unang tanong, pera nyo ba yun? O pera ng taong bayan? Dapat, sagutin nyo yung issue. Kahit kung pera ninyo, no problem. Kahit i-donate nyo lahat sa kawang-gawa. At kung sinasabi mong pera mo, yung $2 million, naka-reflect ba yun sa iyong statement of assets and liabilities? Be? Yun ang unang issue. Akala nyo kasi, kagalang-galang na speaker, lahat maluloko ninyo. Hindi na po, Honorable Speaker, panahon na ngayon ng social media, hindi na kagaya ng dati na mainstream media lang. Kontrolado nyo po ang mainstream media. Wala pa akong nabasang article sa mainstream media na nagsasabi tungkol sa maling ginagawa ng Speaker of the House. Puros pagpupuri ang nababasa sa mainstream media. Wala pong masama sa pagpupuri kung talagang kapuri-puri. Bakit yung pinakamalaking issue, yung para sa akin yung $2 million na para itaguyod ang wikang Pilipino sa Amerika. Kayo nga, dito nga sa speech nyo, sa Kongreso, English, di nga kayo nagtatagalog. Ganyan ba ang nagmamahal sa sariling wika? Anong sabi ng Pangulong Manuel L. Quezon? Ang hindi marunong
magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop o malansang isda. Ano ba ang ginagamit niyong wika, Mr. Speaker? Di ba palaging English o paminsan-minsan lang kayo magtagalog? Tapos gusto niyong itaguyod ang wikang Pilipino o Tagalog sa Harvard para ituro na ang daming nagugutom na Pilipino. Bakit hindi nyo na lang i-donate dito sa mga paaralan sa Pilipinas? So, Mr. Speaker, ako hindi katanggap-tanggap yung pag-donate nyo ng $2 million sa Harvard. Kung yan ang sinasabi mo na welfare of the country, hindi nyo maluloko ang taong bayan. Sabi nyo, nothing personal, just business. Alam nyo, yung pagsasalita ni former President Duterte, kayo po ang dahilan, kagalang-galang na speaker. Kaya kung naging patas lang kayo sa unity kung hindi dahil sa unity na nabuo, kung hindi nakipagpartner si then Mayor Inday Sara sa iyong pinsan, baka hindi ka Speaker of the House ngayon. Sabi nyo, nothing personal. Alatado naman po, kagalang-galang na Speaker. Pine-personal nyo si VP Inday Sara. Halatang-halata na ayaw nyo siyang magkaroon ng confidential funds. Kaya tinanggalan nyo. Tapos, yung sinasabi nyong rason na tinanggalan ng confidential funds para ibigay sa West Philippine Sea na mga agency, okay yun, wala akong problema. Pwede. Lahat, tanggalan nyo na. Bakit tinanggalan nyo ang Vice President? Hindi nyo ginalaw ang Office of the President. Iyon ba yung nothing personal? Malayo po sa katotohanan ang inyong speech, kagalang-galang na speaker. Business. Ano yung business? Nothing personal, just business. Ano yung business? Klaruhin nyo. Business sa ambisyon nyo na tatakbo sa national position na maybe by 2025 tatakbo kayong senador and then by 2028 presidente. Yan ba ang ibig nyong sabihin, Honorable Speaker? Nothing personal, just business. Nagtatanong lang. Ano yung business na sinasabi nyo? Yung ba yung pag-raid ng mga warehouses? At magpakita sa media? Trabaho ba yan ng speaker? Sagutin nyo po. Ano ba kayo? Honorable Speaker, nasa legislative or nasa executive? Maganda yung sinasabi niya, marami kayong naipasang batas o priority bills. I agree. Kaya lang, nakakapagtaka, yung extra business ninyo, ginagawa nyo ang trabaho ng executive. Trabaho ng customs o DA, yung mag-inspect ng mga warehouse. Anong pakialam nyo ni Congressman Tulfo doon sa pag-inspect ng mga warehouses? Yun pa ang business ninyo. Ang business nyo ba yung mag-force ng isang appointed official kagaya ng Office of the Transportation Security? Yung administrator si Ma Aplaska na tinakot nyo na
I-hold nyo, hindi nyo i-approve ang budget ng DOTR at OTS kung hindi mag-resign. At yung tao na pilitang mag-resign. Yan ba ang business nyo, Honorable Speaker? Ano pa? Business nyo ba yung magbisita sa Pag-asa Island? Na mismo ang Commander-in-Chief, ang iyong pinsan, hindi pa nga niya nabibisita. Diba ang pagbisita doon is executive branch? So ang top sa executive branch, presidente, vice president, hindi pa nga namimisita. Kayo, nauna nang nagbisita doon. Kaya, mismo isang political analyst, si Mr. Ronald Llamas, nakikita niya, opportunista kayo. Sumasakay na sa issue. Alam nyo, mainit ang damdamin ng mga Pilipino sa nangyaring bullying ng China sa West Philippine Sea. Sinasakyan nyo na. Di ba ganun? Ganun po ang dating. Ganun po ang lumalabas na business nyo, Mr. Speaker. So, huwag nyo harapin nyo si Pangulong Duterte. Hindi nyo nga pinanganlan eh. Mabuti pa si Congressman Gonzales, yung Senior Deputy Speaker, at inamin niya nga si Pangulong Duterte at VP Sara Duterte ang pinapatamaan. Mabuti pa yung deputy. He's man enough to admit it. Kayo hindi. Kaya patraidor kung lumaban kayo. Umarap kayo. Lumaban kayo ng harapan. Huwag yung ganyan. So anyway, ano naman lang ito, Mr. Speaker, ipagpatuloy nyo ang mabilis na pagpapasa ng mga batas. Saludo ako niyan. Kaya lang, stick to your own business, passing laws. Huwag kayong makialam sa executive na trabaho dahil ang labas nun, namumulitika kayo. Yun lang po ang aking pagtingin.